Hello, Scorpio. Kamusta kayo? Welcome back to Kataos Intuition Tarot Reading. Kung ngayon ka lang po nakapagbisita sa aking channel, ay hello din po sa'yo. Huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin po ang notification bell kung gusto mo pong maging updated tuwing may bago po akong upload na video para sa mga Scorpio. Maraming salamat po sa suporta. Ang basa po natin ngayon ay para po sa general or pangkalahatan po. Para po ito sa unang linggo ng September 2024. Pakinggan lamang po ang mga messages na resonate po sa inyong sitwasyon at iwanan po yung mga mukhang wala naman pong kinalaman sa inyong mga sitwasyon po sa kasalukuyan. Okay, magsimula na po tayo. Okay. Nakikita ko po dito sa unang cards po natin. Parang tungkol po ito sa inyong love situation, sa inyong mga love life. Mukhang ang iba po sa inyo ay katatapos lang po ng hindi magandang karanasan po pagdating po sa usaping pag-ibig. Ito po ay nagpapahiwatig po ng message tungkol po sa mga nangyaring ah, betrayals, painful endings, mga iba't ibang klase ng kabiguan po. Pero tingin ko po ito ay tungkol po sa usaping pag-ibig po. So, feeling ko ang iba po sa inyo ay ganun po, kakatapos lang po ng inyong kasalukuyang relasyon. Or may isang relasyon po na nagtapos. At dahil po sa inyong naranasan po na sakit, betrayals, ay eto po kayo, para po kayong nagre-relax po muna kayo, nagpapahinga po, para po kayong na-drain dahil po dito sa pinagdaanan po ninyo na iba't ibang klaseng pain po ito. Pasensya na po kayo, napakaingay po ng aking paligid. Kung kailan po ako nagbabasa ay saka naman po parang umingay yung mga paligid ko. Kaya feeling ko po, after po nitong nangyari sa inyo na ending, mga nangyari na paghihiwalay, break up, ay after nyo po mag-healing, ito po ay healing po ito. So, pagkatapos po nito ay magkakaroon po ulit kayo ng bagong maliligaw, may manunuyo po ulit sa inyo, at pwedeng dati nyo rin siyang kakilala. Pwedeng katrabaho po ninyo, at kung kayo po ay estudyante, pwedeng classmate ninyo, schoolmate, ayan, pwedeng office mates din po, kasama sa kumpanya, ayan po, o pwedeng nandyan lang sa paligid-ligid ninyo. Siguro po ay nagkaroon siya ng idea na kayo po ay malaya na or available na ulit kayo. Kaya nandyan po siya at mag-o-offer siya sa iyo ng kanyang pagmamahal. Minsan po voice over yung ginagawa ko dahil nga po sa aking paligid. Nakakaya naman po pag sobrang ingay. Ayan po. So, siguro itong susunod po ninyo na maliligaw ay pwedeng matagal nyo na ito siyang admirer. Stalker nyo siya. Hindi nyo alam matagal na siyang namamatsyag sa iyo.
So, pwedeng after nyo mag-healing ay siya po ang magbibigay ulit sa inyo ng kasiyahan po. Ayan, tama po. Okay. So, may bagong simula po ulit dito pagdating po sa relasyon. At mukhang gusto rin po ninyo itong individual po na yan. Siyempre, mag-iingat pa rin po kayo sa inyong gagawing choices dahil ito pong Seven of Swords ay pwedeng may hindi rin magandang ibig sabihin po iyan. Kung ano man po ang iyong next na movement pagdating po sa iyong love life, siguro muna ay i-secret mo muna. Parang ganun po. So, itong person po na to ay maliliga po sa'yo at magiging kayo po. Mukhang gusto mo rin to siya dahil magkakaroon po kayo ng bagong simula. At pareho po kayo na may mutual love po. At pareho kayo na gagawa ng effort para po maging successful ang inyong magiging love life. At siguro kung ano man po ang iyong mga dreams po para sa iyong magiging susunod na love life, ay magkakaroon siya ng wish fulfillment sa katauhan po nitong susunod na manliligaw sa iyo. Itong card din na ito ay nag-a-advise rin na take your time po pagdating po sa decision making po ninyo. Pag-isipan mong mabuti kung ano ba talaga ang makapag bibigay sa iyo ng kasiyahan po. Pwedeng ito, ang ibig sabihin din nito ay take your time, huwag po kayo magmadali, at kilalanin nyo muna ng mabuti ang susunod niyong makakarelasyon. Baka hindi lang naman po iisa ang nanliligaw sa inyo. Kaya manigurado po kayo para makaiwas po kayo sa mga deception or sa mga lalaki na hindi ganun kaseryoso ang kanilang intention sa'yo. Kaya kung meron kang dalawa o higit pa sa dalawa na manliligaw sa'yo, ay take your time po, kilalanin muna ng mabuti. Tingnan mo muna ng mabuti ang kanilang ginagawang action. Nasisigurado ko na isa po sa iyong magiging manliligaw, ayan po ang magbibigay po sa iyo ng wish fulfillment. At magkakaroon po kayo ng panibago at exciting na love life or love story na punong-puno ulit ng panibagong excitement. Kaya after po nitong nangyari sa'yo na breakup, painful endings, or pwedeng betrayals, ay maghihiling ka po muna. Ayan po. Siguro itong tao po na to ay pwedeng kaibigan mo yan. Pwedeng kakilala mo na yan na nakatingin po sa'yo, nakamasid, nag-aabang-abang sa nangyayari na sa iyong buhay. At nakatingin po siya sa'yo habang ikaw ay naghihiling. At nakikita ko po dito sa inyong cards na kayo po ay compatible po. Kapag kayo ay naging kayo or nagkatuluyan kayo, nagkaroon kayo ng isang relasyon, ay magiging maganda ang inyong pundasyon. At nandyan po sa inyo ang mutual love, mutual respect, nandyan yung cooperation. Pareho kayong mag-e-effort para po sa ikakaunlad ng inyong love relationship. Yan po ang aking paningin. Yan. So, maganda po. Kaya, pag-isipan nyo muna ng mabuti, pag-aralan ng mabuti, magmuni-muni muna kayo ng mabuti.
dito po, mag-healing muna kayo ng maayos para hindi po kayo magkamali sa next na magiging choices ninyo pagdating po sa pagpili ninyo ng susunod ninyo na makakarelasyon. So, ayun nga po. Ito po, ibig sabihin po nito, ay nagpapahiwatig po itong card na to ng isang magandang love relationship na susunod na mangyayari. Isang relasyon na punong-puno ng balance at harmony. Ayan po, kung sa past relationship mo ay lagi po kayo nag-aaway, laging may arguments, puro negativity, ay ang susunod po na mangyayari ay kabaliktaran na po. Yun. Okay, sige. Sandali lang po. Bubunot po tayo ng tatlong card dito po sa The Hidden Truth Oracle po. Tingnan po natin kung meron tayong makukuha na magandang message dito. I replay our conversations over and over again. Ayun. So, kailangan siguro mag-healing ka muna ng mabuti para sa susunod na magiging love relationship mo ay nakapokus ka na po sa inyong dalawa. Para mag-work po ang isang relationship, kailangan po ay pareho po kayo na mag-e-effort. Pareho po kayong may cooperation, may unity, para po para magkaroon ng strong foundation ang inyong magiging love relationship. I love you. Ibig sabihin, mahal na mahal mo po yung nang iwan po sa'yo. O yung tao na kaka-break up lang ninyo. Kaya kailangan mo po talaga na mag-healing muna bago ka pumasok sa bagong relasyon. I know exactly what I was doing. Okay. So, yun. Mag-healing ka po muna at kung wala na pong pag-asa na magkaayos pa kayo ng past person mo, ay di tanggapin mo na lang po ang kapalaran ng inyong naging love relationship. Hindi po ganun kadali makalimot, pero syempre may purpose po si God doon kung bakit kayo nagkahiwalay, kung bakit hanggang doon na lang po ang inyong relasyon. Dahil pwedeng etong person po na hindi mo alam na matagal na siguro sa'yo yan na may gusto. Nakamasid po siya sa'yo, nag-i-stalk siya sa'yo, at pwedeng araw-araw mo rin to siyang nakikita, nakakasama. At yan po ang may totoong pagmamahal sa'yo. Seryoso po iyan. Kaya nga po sabi ko, kung meron kang dalawa o tatlo o mahigit pa na manliligaw o na manliligaw sa'yo after mong maging available ulit, ay pumili po kayo ng maayos. Pero kung isa lang naman po ang magiging manliligaw mo, after mo mag-healing ay ito na nga po yun. Magkakaroon kayo ng isang magandang relasyon na mayroong strong foundation. Yan. Okay, Scorpio. Sana po ay nagustuhan po ninyo itong ating reading ngayon. Huwag niyo po kalimutang mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Pasensya na kayo sa aking paligid na maingay po talaga. Ayun. Bye-bye. God bless.